Let us pray. Upo digila at mapagpala namin Diyos sa manami sa langit, aming napakabait at pinakmamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapon, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsambay, aming pinapabot sa iyo. Minsanan pa, sa dakilang pribilihiyo at kalayaan na pinagkalubos sa amin, sama-samang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa unang yugton, manalagawa nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo, ang mga awitin mo mga awit na yung pinadama sa amin ng pagkatamis na presensya, at ang pagbibigay na may katapatan patuloy sinagawa ng iyong mga anak, kaya ang pagpapalay dumaloy sa amin. Muli aming pag-aralan yung mga salita, ngunit sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, kaming lahat na narito ay nagsisisi, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Tulungan mo kaming linisin, hugasan banal na dugo, magos sa krus ng Kalbaryo, at ipaunawa ang iyong mga salita naming mapag-aralan. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan, iniibig ng mga kapatiran, lalo ng mga bisita, webcast viewers. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, doubts and unbelief, we bind the power of darkness. Doubts and unbelief cast out from us in Jesus' name, and with the word of the Lord, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kung tayo minamahal ay sasabay din sa init na yan, talagang lugi tayo, maminamahal. Amen. Talagang nandito na tayo sa kinatatakutan ng mundo na pag-iiba't ibang klima ng panahon. Amen. Butas na ang ozone layer. Tisin natin, mas mainit sa impyerno. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magandang hapon na po, minamahal sa lahat ng ating mga minamahal, iniibig na mga kapatiran, our beloved visitors. Welcome po kayo sa ating pong banal na pananambahan, lingguhang gawain, dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. Ito po ay ginagawa 3 beses isang linggo, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Ito ay aming matagal nang ginagawa for the last 38 years na dito sa San Carlos. Next year, we are celebrating golden anniversary. Amen? Amen? Doon sa Lunita. Kaya tayo maminamahal ay talagang sumubaybay, magpahalaga. Nagbibigay tayo pugay at nagpapasalamat, lumuluwalhati, sumasamba sa nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved, honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang buting mga anak, mga apo, mga manugang. Good afternoon po. At sa ating mga workers, beloved elders of the church, minamahal na mga kapatiran, beloved visitors, webcast viewers, good afternoon. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Sa hapong ito, maminamahal, atin pong buksan ang ating mga Biblia. Dito po sa aklat ng awit, Psalms chapter 92, verses 1 up to 16. Atin pong pag-aralan sa araw na ito, maminamahal, ang patungkol sa provision ng ating Diyos, God's provision towards His people. Ito'y napakahalaga dahil ang kaligtasan po para sa inyong kaalaman ay hindi po yan basta-basta, hindi nabibili, amen? Hindi kumo ang iyong ama ay pastor, ang iyong ama ay mangangaral, ikaw ay ordinaryo lamang na mga mananampalataya, ay maliligtas ka na. Huwag nating iasa ang ating kaligtasan ninuman. Dahil mahalaga ang kaligtasan. Kaya nga, kinakailangan itong ipagtrabaho. Kinakailangan saliksikin ang banal na kasulatan upang tayo po ay mamulat sa katotohanan, upang tayo mapalaya. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Bago natin makuha itong provision ng mahal na Panginoon, basahin natin ang banal na kasulatan, Kylie.
Dahan-dahan lamang basa. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit ng Kabanatay 91, ang talatay 1 hanggang 16. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagibaman na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata, at iyong makikita ang ganti sa masama, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Iyong yayapakan ang leon at ang ulupong. Ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin. Kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Maminamahal, kung atin pong unawain ang mga salitang ito, hindi biro-biro, hindi basta-basta, hindi pangkaraniwan na mga probisyon. Amen. Ang sabi rito, maminamahal, ang provision po, ang ibig sabihin ng provision ay, ito po ay act or process of providing. Sinabi rito, yun sa verb o sa noun. Ang verb po niyan, ng verb ng provision is to supply or furnish our needs. Pero bago natin matanggap itong ating binasang talata, hindi lamang ito promises, hindi lamang ito maminamahal, tataglayin ng mga mananampalataya, kundi ito po ay provision ibibigay. Ito maminamahal ay iyong makamtan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero bago mo matanggap ito, di ka pwedeng pagdating mo dito sa gawain ng katunganga lang. Kahit yung ating minamahal na mga tumatayo dito, ini-encourage na tayong pumalakpak. Ang ating mga song leader dito ay napapatiran na ng litid sa kakaawit at talagang nagjo-joyful na. Andyan na maminamahal na talagang nakaramdam ng presensya ng mahal na Panginoon. Ikaw ay baliwala lang dyan. Nakaupo. Mayroon po ditong gagawin. Atin pong pansinin itong pinakaunang talata at ang pangalawa, ang sabi po rito sa English, sinabi rito, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Ito po mga mahal, akala mo, walang halaga. Akala natin, pag pinasa mo yung talata, God is my fortress. God is my refuge. Pero mga mahal, ito po'y intindihin nating mainam. Ang sabi rito, siyang tumatahan sa lilim ng dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Tingnan niyo po, kailangan pala huwag kang lagi lamang nanonood sa ating live webcast sa YouTube at Facebook.
Huwag ka lamang maminamahal, nakaupo, nakatayo, kung ano mang ating pinapagawa. Ang sabi rito, manahan ka sa lilim. Manahan ka sa kanyang lugar na kung saan maminamahal, dito mo tinatagpo ang banal na presensya ng ating Panginoon at magsikap kang isagawa bago mo matanggap itong 12 mga pagpapala na ating binasa kailan lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ko nga, maminamahal ang kaligtasan ay hindi nabibili. Hindi pinagtatrabahoan ng mga magulang mo para iligtas ka dahil anak ka. Amen. Kinakailangan, ang sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 2:12, ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. At huwag magbibiro sa kaligtasan. Huwag magbibiro sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ang kasambahay mo, ang kasama mo sa bahay maiinit. Sigurado ang kaligtasan? No. Being a member of this church is not a guarantee. Hindi po garantiya ang pagiging taga-Jesus Miracle Crusade na ikaw ay may katiyakan na sa iyong kaligtasan. Ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nagtataka tayong maminamahal. Mga manggagawa na, mga awit na, mga manunugtog na, mga mananampalataya na, nawawala pa. Ngayon, ang tanong, yung nangawala, yung wala na dito, hindi na sumasamba. Ito bang ating binasang talata na ipinangako ng mahal na Panginoon na probisyon na ibibigay na sa kanyang mga anak, matatanggap pa rin? Abay, hindi po maaari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Dahil maliwanag ang sinabi po ng Juan 15, talatang 5. Pakibasa muna. Wala kang magagawa kung hiwalay ka sa puno. Wala kang magagawa kung hiwalay ka sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kahit anong pagsumikap mo, dahil alam mo na magpuri, alam mo nang manalangin, alam mo na mag-ayuno, alam mo nang sumamba, alam mo na kung saan ka dapat at anong iyong gawin. Hindi po sa kaalaman. Kinakailangan dito makadikit ka. Ang sabi nga rito, nasa lilim ka. Nandito ka sa loob ng iglesia. Kinakailangan manatili ka. Pakibasa po ang talata. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng 1, Kabanatay 15, talatay 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya ngayon, maminamahal, ano pang magagawa kung wala na rito? Ano nang magagawa, maminamahal, kung talagang wala tayo sa lilim nitong ipinangako ng ating mahal na Panginoon? Napakarami nitong pangako na ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi ito basta-basta makamtan natin ito kung tayo magpakainit, tayo magpapuloy, tayo manatili, ipagtrabaho ang ating makaligtasan na may takot at palinginig. Isang tiyak na bagay, makamtan mo ang mga biyayang ito. Amen. Amen. Ang sabi nga ng Filipos, Filipos 4:19. Tingnan niyo po, anong sinabi ng Filipos 4:19. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Filipos, ang Kabanatay 4, ang talatay 19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Amen. Tingnan niyo, pupunuan, I will supply all your needs according to the riches. Grabing yaman ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi lang kayamanan, hindi kalusugan. Ang sabi rito, 12. Dahil kung atin pong sumahin, isa-isahin, ito pong ating binasa rito, maminamahal, sa 91, unang-una, ang sabi rito, sa unang-una, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng maninilo at sa mga mapamuksang salot. Unang-unang pribilehiyo, unang-unang probisyon na iyong makamtan, iingatan ka ng mahal na Panginoon sa lahat ng silo. Nakita ninyo, maminamahal? Hallelujah, pag marami ngayong balita, maraming balita, lalabas lang sa kanilang tahanan. Sumasakay ng sasakyan, nagmumotorsiklo, nagbibisiklita,
naglalakad. Paglabas lang, maminamahal, napagkamalan, binaril, patay. Ginahasa. Ano pang mga krimen ngayon na hindi natin talagang makukontrol? Hindi natin alam, maminamahal. Pero ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay nakakanlong, ikaw ay palaging nasa lilim, hallelujah, ng kahabagan ng malapayon, narito ka palagi tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, dahil pinagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Nakita niyo, maminamahal, gaano kalayo ang ilan sa atin. Pero pagdating ng overnight, pagdating ng Linggo, pagdating ng Miyerkules, talagang iniiwanan ang kanilang mga trabaho. Narito sila para ipagtrabaho nila ang kanilang mga kaligtasan na may takot at panginginig. Dahil ang sabi ng Biblia, ang mahal na Panginoon ay lagi, ang sabi rito, napakarami na provision. Ang sabi rito, maminamahal, pangalawa, hallelujah, kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mga nganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Tingnan niyo po, ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Iniingatan ka palagi ng ating malapayon. Madidisgrasya ka na kayo, mga patotoo. Amen? Yung mga patotoo, nakasakay sa jeep, nawala ng preno yung kanilang sinasakyang jeep, sumisigaw lang, mahal na Panginoon, patawarin mo ako, ingatan mo kami, mahal na Panginoon. Hala, tapak na ng tapak sa preno yung driver, pero nagugulat, wala palang preno. Maya-maya, maminamahal, itatabi ng mahal na Panginoon. Dahil may kasamang Kristiyano na lagi ang isip, ang puso, nandiyan palagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Andiyan sa kanyang tungkulin. Amen. Hindi na sinisasabihan, hindi na pinagsasabihan, pumalakpak naman tayo. Dahil ang pinapalakpakan nito, hindi si Brother Boboy, hindi yung tumatayo, pinapalakpakan mo yung ating mahal na Panginoon. Bawat palakpak mo, bawat salita mo ng hallelujah, praise the Lord. Si Kristo, si Jesus ang pinupuri mo. Si Jesus ang pinapalakpakan mo. Amen? Amen? Ang ating mahal na pastor noong araw, maminamahal, pinagtatawanan. Nangangaral siya, nakakita ng mga lumpo habang siya nagtatravel mula Novaliches hanggang Quiapo, mga lumpo. Lalapitan niya, ililihan siya, lumalakad ang mga lumpo. Ang sabi na pagpapalain ka, pagpapalain wala siyang pamasahe, makikiusap lang sa driver, patungong Quiapo hanggang pabalik, maminamahal ng Quiapo, pagpapalain. Sabi na pagpapalain kayo, pero siya walang pagpapala. Uuwi sa bahay, maminamahal. Minsan wala talagang bitbit, walang dala. Kung hindi yung mga pinupulot niya na mga, wala ng mga, bilasana, na mga pakwan doon sa palengke para lamang may makain ang kanyang pamilya. Hindi siya maminamahal. Hallelujah! Nag-iisip. Dahil ang kanya pong natutunan kapag siya'y nakakanlong sa ating mahal na Panginoon, nandiyan siya palagi sa lilim ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga ng Psalms 23 verse 6, hallelujah! And I will dwell in the house of the Lord. I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Ang sabi din, maminamahal, kapag ikay manatili, kaya kung ikay tinawag na manggagawa, ikay tinawag na mga manawit, mga manunugtog, ikaw ay tinawag na mananampalataya, huwag ka nang mag-isip na lumayo pa. Dahil ikaw ay nandito na, nakakanlong na sa ating mahal na Panginoon. Andyan daw yung bagwis ng ating mahal na Panginoon, palagi kang iingatan. Kapag lalayo ka, aalis ka na. Naalala ko yung isang picture, maminamahal na nakita. Way back 1980s, 1983. Hallelujah, diyan sa dako ng Mihan Garden. Nakita doon, maminamahal, sa ating pinagdausan. Nakasabit lahat ng mga parabang itong mga bombilya, maminamahal. Samantalang nung pinicturan, wala naman. Nakaikot doon, maminamahal, sa ating Mihan Garden na gawain. Praise the Lord. At sa harapan, dito sa pulpito, nagsasalita ang ating mahal na pastor. Habang siya nagsasalita, mayroon pong bula na parang bula ng apoy na nakapunta sa kanya, maminamahal. At may nanaginip, ang sabi, nakita ninyo yung picture na yan. Lahat ng nasa loob ng circle na yan, dahil nagiging circle ito, maminamahal, sa picture. Lahat ng nasa circle, nasa inner circle, nandoon sa loob, doon sa Mihan Garden. Yan ang aking kinalulugdan ng mga anak ko
pagpapalain ko yan, iingatan ko yan, saan man silang dako, mula ngayon hanggang sa aking pagbabalik. Maminamahal, hallelujah. Kita namin yung picture na yan, maminamahal. At totoo, dahil mula noon, anong year pa yun? Nasave ako 1986. 1980s pa nga eh. Nasave ako 1986. Alam niyo, maminamahal, hallelujah, up to the present. Kaming mga nauna, ito yung mga Kristiyanong mga matatatag. Ito ngayon yung mga Kristiyano, hallelujah, na katulad ng ating mahal na pastor na nanatili sa kanilang pananampalataya, hindi natitinag, hallelujah, hindi nababalisa, hindi natatakot sa kanilang kinalalagyan. Anumang mga problema ang ating kinakaharap, anuman ang mga pangailangan natin, hallelujah, hindi po ang mga tumatayo dito sa pulpito ang nangangako na magsusolve sa mga problemang yan. Ang ating Diyos na iyong pinagsilbihan, ang ating Diyos na iyong pinupuri araw at gabi, Miyerkules, Biyernes at Linggo, narito ka para ipagdiwang mo, ipagtrabaho mo, itaas mo si Kristo, purihin mo siya, pasalamatan mo siya sa lahat ng iyong tinatangkilik. Amen. Amen. Grabe ang pagtuturo sa pagbibigay. Narinig natin, ang pagbibigay ay talagang susi ng pagpapala. Kapag sinunod mo yan, hindi po yung nangangaral ang pagpapalain, ikaw na sumusunod ang pagpapalain. Kaya nga, nagpapatotoo yung ating mga kapatid. Ang sabi nila, maminamahal, mula nung sila'y naglingkod sa mahal na Panginoon, mga basuriro sila, basurira nung araw, kanilang tinandaan na bawat ikasampung bahagi, 10% at handog, another 10%, 20% of whatever income they earn, ipinagtatabi nila pagdating sa Miyerkules, Biyernes at Linggo. Hallelujah, ibinibigay nila sa gawain ng mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, pabalik-balik na lang yung ating mga kapatid sa London, sa Amerika, amen. Yung ating nagpaliwanag kanina, ang sabi niya, may sakit ako sa puso, walang-wala ako, hallelujah, pero ang pagbibigay ay totoong susi ng pagpapala, kaya sinunod ko. Wala na kaming inaasahan nung araw dahil ang aming bahay ay kubo-kubo lamang. Kapag umuulan, pasok ang ulan sa loob. Kapag uminit, ang init, aming nadarama sa loob. Pero totoo ang Diyos, kapag nagtatapat ka, kapag nagbibigay ka ng ikasampung bahagi, tandog, huwag kang mag-alinlangan, pagpapalain at pasaganain ka ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pangatlo, ang sabi rito, versikulo 5, ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan, sa gabi, ni sa panaman, na humilagpus kung araw. Ayun na yung sinasabi ko, maminamahal. Ating minamahal na kapatid, Brother Mario, nagpapahinga sila doon sa kanilang tahanan. May biglang nagpaputok ng baril. Akala nila, wala lang yun. Pero nagulat sila. Nagulat siya. Yung bala, nahulog doon sa kanyang hinihigaan. Nandun yung bala. Nahulog. Nagulat siya, sabi na, bakit may bala dito? Yung palang baril na pumutok, doon pala pumunta sa kanya, tumama pala sa kanya. Pero maminamahal, ang pag-iingat ng mahal na Panginoon ay sa ating minamahal na kapatid. Provisyon ng Diyos, ibibigay sa iyo, hindi lamang sa Kanya, sa ating lahat. Amen? Amen? Mga palasok ng dyablo, patnubayan, gabayan, ingatan ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pang-apat, ang sabi rito sa 6, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, na dahil sa pag-iba man na sumisira sa tanghaliang tapat, 1,000 ang mabubuwal sa iyong siping, 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti ng masama, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Say! Akala natin, nababasa natin ito ngayon, na hindi pa nangyayari. Nangyayari na ang ating mahal na pastor. Ang sabi nila, maminamahal, nung mag-declare na si Presidente Estrada, na all-out war na,
pulbusin. Pati ang taga Jesus Miracle Crusade, pulbusin. Mga Abu Sayyaf, pulbusin. Patay lahat. Nag-order na. Ultimatum. Kaya ang sabi nila, maminamal, yung kubo nila, napakaliit lang na kubo. Kanilang kinalalagyan. Ang sabi daw ni Commander Robot, tumakas na tayo, umalis tayo din sa kubo. Dahil talagang bubumbahin tayo. Ang sabi ng mga pastor, wag, manatili tayo dito sa kubo. Iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Mayroon pa tayong kapatiran doon sa bomber na aeroplano. Kitang-kita daw nila ang mahal na pastor, maminamahal. Wala silang magawa. Order na nakataas. Tinapunan. Talagang tinatapunan ng mga bomba. Ang sabi nga nila, maminamahal, yung buhangin para na daw pulbo sa kanilang katawan kapag tumama. Pero napakaliit ng kubo, hindi tatamaan ng kubo. Nandiyan lang sa side, andyan sa gilid, andyan sa likuran, andyan pumuputok. Yung grabing mga bomba, ang pag-iingat ng malapaing suma sa kanila. Ang sabi rito, binasa natin, walang armas na makakatupok, makakasakit sa mga Kristyano. 51:17 na Isaiah. Walang makakasira sa katawan ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos dahil ang mga mata ng mahal na Panginoon ay suma sa atin. Ang kanyang mga kamay, suma sa atin. Ang kanyang mga anghel, palaging nagbabantay sa akin, pakibasa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isaiah 54:17. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 54, ang talata 17, walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe, hindi lang mana. Hindi lang mana. Amen. Amen. Sabi ko nga sa inyo, maminamahal, hallelujah, hindi ito mga pangako, hindi ito tataglayin, kung hindi angkinin, maaangkin ito, mangyayari sa buhay mo. Sa ating mahal na pastor, kaya sabi ng ating mahal na pastor, dito natin may pakita sa buong mundo na totoo ang ating pananampalataya. Gateway, ang talipaw, pasukin ng grupo ng Jesus Miracle Crusade, ng 12 prayer warriors ng ating mahal na pastor, para makita ng buong mundo na walang sandata na makapuksa ng Kristiyano, ng tao, maminamahal, walang dala na kahit anong armas kundi ang Biblia, banal na kasulatan, at pinangangaralan ang mga talagang demon-possessed na mga brothers, Muslim brothers natin, ng mga Abu Sayyaf, pinangaralan ng mabuting balita. Hallelujah! Pag nag-hallelujah na, pag nagpupuri, nagugulat si Commander Susukan, nagulat si Commander Robot, maminamahal, sumasabay na sila sa pagpupuri. Purihin ang ating malapay doon. Sabi nila, kapag nagpupuri ang Jesus Miracle Crusade, lumalambot ang aming mga puso. Lumalambot ang mga puso. Si Satanas doon sa demonyo, ang demonyo, si Satanas sa impyerno, maminamahal, mag-umpisa pa lamang magpupuri ka, pumalakpak ka, nanginginig na si Satanas doon sa impyerno. Dahil yung pagpupuri natin dito, nakakarating yan sa impyerno. Takot na takot ang demonyo kapag nagpupuri ka sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Nalala ninyo yung patutuo ng ating mahal na pastor? Patutuo namin kung paano nangyari yung pamangkin ng ating co-worker, maminamahal nung araw, Sini Lupis, sumakay sila sa minibus, biglang nawala yung kanyang pamangkin. Kinuha pala ni Satanas, dinala sa impyerno. Pumunta ang ating mahal na kapatid doon sa Novaliches. Ang sabi ng mahal na pastor, yung akin pong pamangkin nawala, katabi ko lang. Nagtatravel kami patungo dito, dadalo kami ng gawain. Ang sabi ng ating mahal na pastor, huwag kang mag-alala, magpuri tayo. Nagpuri sila, nagpuri kami maminamahal, nagpuri ang mga manggagawa, nagpuri. Ang sabi ng ating mahal na pastor, huwag kang mag-alala, magtiwala ka sa ating mahal na Panginoon. Marami tayong provision galing sa Diyos. Kampi natin lahat, patunayan natin lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Puri na, puri. Maya-maya, lumabas maminamahal. Yung bata, paglabas maminamahal, lahat nakatingin lahat. Dahil ang boses ay napakalaking boses.
Ang sabi, ako si Satanas. Nagyayabang pa. Ano ka kung si Satanas ka? Nagyayabang pa. Sabi ng malapastor, sinungaling ka. Sabi ni Satanas, akin siya. Akin ito. Naglalakad yung bata, busis si Satanas. Purihin ng ating Panginoon. Nung sinabi ng malapastor, sige, hali kayo. Pagdapit ng bata, nilihas ng ating malapastor sa pangalan ni Jesus. Satanas, mga demonyo sa katawan ng bata nito, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Bagsak ang bata. Pagbagsak ng bata, tinanong, pagkagising, nasaan ako? Anong nangyari? Nagkwento yung bata. Nung palang dumating si Sister Sini sa pastoral, nung dumating, sabi ni Satanas, mag-umpisa na si Evangelist Almeida magpuri mag-umpisa nang magpuri ang mga manggagawa. Pakawalan mo na yung bata. Ibalik mo na yan, ibalik na. Tinakot pa sila. Sumama pa yung mga alipuris doon para magsalita doon sa bata. Pero may nagagawa ba? Ang sabi nung bata, maminamahal, para daw sinusunog si Satanas at ang kanyang mga alipuris doon sa impyerno sa oras na nagpupuri na ang mga Kristiyano. Kaya kapag nagpupuri ka na, pumapalakpak ka, ikaw talagang tumatalon-talon na diyan sa likuran, diyan sa gitna, nagpupuri ka na sa ating Panginoon. Yung mga demonyo sa katawan mo, panghihina, panlulupaypay, panlalamig, lahat yan ay parang mga dahon na mga tuyo, mga sangang tuyo na bapali, nalalaglag, lahat yan. Nawawala yan sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hindi ka pwede magpatamad-tamad. Amen? Magpuri. Hindi ka pwedeng iasa mo yung pagpupuri sa tatay mo dahil mainit ang tatay mo. Ang nanay mo mainit, ang kapatid mo mainit. Kinakailangan magpakainit ka na rin. Dahil kung hindi ka magpakainit, ang sabi ng Revelation chapter 3 verse 15 and 16, isusuka ka ng mahal na Panginoon. Kung ikaw ay lukewarm, kung ikaw ay malahininga, hindi ka talaga mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, isusuka ka ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Andiyan sa Biblia yan. Sabi ng Tagalog, I know, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o kaya sapagkat ikaw ay malahininga. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, malahininga ay hindi at hindi mainit o hindi ka hindi malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. At see? Huwag mong sabihin, maminamahal, exempted ka. Kaya kinakailangan magpakainit ang mga anak ng Diyos. Hindi magpalata-lata. Amen. Amen. Oo, mainit. Talagang hindi sanay ang ating katawan dahil sobrang init. At talagang maghapon, wala tayong kinakain. Amen. Dahil ang iba sa amin, kagabi pa, hindi na kumakain. Nag-aayuno na. Amen. Pero bakit malakas pa rin? Dahil sinabi ng mahal na Panginoon, sa inyong kahinaan, doon ko kayo pinapalakas. Amen. Kung kain ka ng kain, amen, praise the Lord. Kaya nga isang araw, nagtanong ang mga apostol, bakit mayroon pong lunatic, mayroon pong bedridden, na hindi mapagaling ng mga apostol. Ang sabi ng mga apostol, bakit malapay din namin mapagaling? Nilihans naman namin sa pangalan mo. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, because of your unbelief. Hindi kayo mapaniwalain. Kulang ang inyong pananampalataya. Pagkatapos ang sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi kasi kayo nag-aayuno. Kain na lang kayo ng kain. Naging gluttonous kayo. Kain ng kain. Kaya nga ang sabi ng ating mahal na evangelista, maminamahal, bago itinayo ang ministeryong ito, bago magkrusada ang ministeryong ito, katakot-takot na ayuno. 40 days, 100 days, 30 days, 15 days, 10 days, 5 araw, pinakamababa, lahat nag-aayuno. Parang masamang espiritu, takot na takot, maminamahal. Hallelujah! Lahat ng mga karamdaman ay magsigaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yan ang kailangan gawin ng mga Kristiyano. Ngayon, kapag ikaw ay mainit, saka ka lang nandito, lalo pag Holy Supper. Pag anniversary, pagkatapos ng anniversary, pagkatapos ng Holy Supper, pagdating ng Miyerkules, wala ka na naman. Pagdating ng overnight, wala ka na naman. Abay, wag mong ipaghambog ang iyong kaligtasan. May kasiguraduhan yan. Dahil maliwanag yung requirements ng ating mahal na Panginoon. Amen? 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 Ang sabi ng Juan, Kapitulo 15, talatang 6, pakibasa. Kindly.
Amen. Dito po sa Aklat ng Juan, ang kabanatay 15, ang talatay 6, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siyang matatapong katulad ng sanga at matutuyo ang mga titipunin ang mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Amen. Tingnan nyo. Kapag ikaw pala hindi mananatili, hindi ka palaging andito sa sinabi po ng Psalms 91, nang sabi niya ay kinakailangan tumatahan ka sa lilim ng dako ng kataas-taasan. Lilim ng dako ng kataas-taasan. Saan bang lilim? Sa ating pong pinagtitipunan. Naalala ninyo, maminamahal? Nung si Moses, hallelujah, nung kinausap sa burning bush, doon sa burning tree, bush, ang sabi ng Moses, tanggalin mo ang iyong panyapak dahil ang iyong kinalalagyan ay holy place. Asan ang holy place? Dito sa ating lugar na ating kinatitipunan. Ito ang holy place. Pagdating dito, holy ka lang kapag nandito ka. Pero pag sa bahay mo na, lalo na pag mainit na ganito, naka-short ka na, nakapantalon ka na, lalaki man, bababae. Ang lalaki, okay lang, dahil ang pantalon talaga pambabae, panlalaki yan. At talagang andyan ang short, andyan yung nakasando, sa gabi, dahil sobrang init, naka-nighties. Aba, maminamahal, kapag may mga masamang sinaniban ng masamang espiritu, bigla na lang pasukin ka at na-rape ka. Sino pang may kasalanan? Kaya nga, maminamahal, kinakailangan tayo magpakabanal. Hindi lamang dito sa gawain. Mainit po, totoong mainit. Purihin ang ating malapayin, pero mas mainit sa impyerno. Dahil ang ating malapayin mismo nagsabi, unang Pedro, 1:15-16, ang ating Diyos ay banal. Siyang tumawag sa atin. Siya nagmamay-ari sa atin. Kaya kinakailangan magpakabanal tayo. Kung walang kabanalan, hindi makikita ni mukha man ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi ka nagpapakabanal. So grabe. Tiisin mo. Tiisin natin. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabihin ng iba, sobra namang daming bawal. Ang daming bawal. Hindi yan bawal. Binibigyan mo ng limit ang iyong pisikal na katawan dahil gusto mo ng langit. Kung gusto mo ng langit, limitahan mo ang iyong sarili. Sundin mo. Nandito ka sa lilim ng ating mahal na Panginoon. Nandito ka sa puder ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan sundin mo ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Hindi yung gusto mo. Dahil yung gusto mo, patungong impyerno yan. Ang gusto natin, patungong impyerno yan. Amen. Amen. Gusto natin, pagdating ng overnight, doon lang tayo sa bahay, doon naka-aircon. Doon tayo sa bahay, naka-electric fan. Hindi tayo mag-overnight. Iyan ang gusto natin. Pero ang gusto na malapit mag-overnight ka, para tutubo at tutubo ang iyong pananampalataya. So faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Sa pagdalo ng pagdalo, tutubo ang iyong pananampalataya. Amen. Yun ang ginawa natin, maminamahal. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Ating beloved, Sister Norma Bingara. Nung dumating siya dito, maminamahal sa ating gawain, na save, way back ngayon, mga around 29 years ago, yung kanyang katawan ay punong-puno po ng parang ketong. Pero hindi po ketong. Para siyang puting-puti talaga yung kanyang katawan, puting-puti. Para bang, anong klaseng sakit yun? Hindi naman psoriasis, hindi. Basta puting-puti, parang namumuti. Talagang makati. Nung dumating siya dito, maminamahal, tinanggap ang ating mahal na Panginoon, kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay, nagpabautismo siya sa tubig, sa pangalan ni Jesus. Inalam niya ang kalooban ng mahal na Panginoon. Nung malaman niya ang kalooban ng mahal na Panginoon, sa pag-aayuno, nag-ayuno siya na nag-ayuno, maminamahal. Mula nung nasave siya, hanggang ngayon, yun ang trabaho niya, nag-ayuno siya na nag-ayuno. Alam niyo po, maminamahal, yung kanyang namumuti na katawan na hindi na malaman nangangati, nagulat siya. Pagkatapos siya mag-ayuno, bumalik yung kanyang yung kutis ng kanyang katawan na parang batang kasisilang lamang. Ganun kabuti ang ating mahal na Panginoon. Mayroon kang karamdaman na talagang wala ng lunas. Talagang makikita mo na nangangati ka na. Nandiyan na maminamahal yung parabagang wala ka ng pag-asa. Subukan mo mag-ayuno. Subukan mo mag-abstain from eating food.
At pwede ka namang uminom ng tubig kung hindi na kaya. Mag-fasting ka. Habang nagpa-fasting ka, kagaya ng ginawa nating beloved Sister Norma, maminamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, hallelujah, senior citizen na siya. Mula nung maligtas, 29 years ago, malinis na malinis ang katawan, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Bakit po minamahal? Dahil sinabi ng Juan 14, talatang 7. Kindly, pakibasa ang talata. Praise the Lord. At saka natin balikan itong ating Amen. Dito po sa aklat ng Juan, ang kabanatay 14, ang talatay 7. Kung ako'y mga kilala ninyo at mga kikilala ninyo ang aking Ama, buhat ngayon siya'y inyong mga kilala at siya'y inyong nakita. Amen. 15:7 po, 15:7 ng Juan. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, ang kabanatay 15, ang talatay 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin ko sa inyo. Tingnan niyo po. Kung tayo daw ay manatili sa ating mahal na Panginoon, manatili. Hingiin natin ang gusto natin. Walang aayawan ng ating mahal na Panginoon as soon as nakakabuti sa iyo. Nakakabuti sa atin. Ano mang kahilingan natin, pakikinggan yan ng ating mahal na Panginoon. Baka gusto mo naman kasi ng magiging milyonaryo ka na kagad. At ikaw ay talagang yayaman, makabili ka na kung ano-ano. Iwanan mo naman ang iyong kaligtasan. Hindi talaga ibibigay ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Gusto mo talagang maabot ka agad ang langit kahit hindi pa kaya. Dahil kung maabot na natin ang langit, rapture na. Ay hindi pa talaga. Pinipilit mo. Antayin mo. Ang sabi dito mo minamahal sa ating binasang talata, habang tayo ay narito, mag-antay tayo sa tamang panahon, may right time na tutugon ang ating malapit sa ating mga pangailangan. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Pang-anim, maminamahal, sinabi rito, walang kasamaang mangyayari sa iyo. Sa anumang salot ay nalalapit sa iyong tulda. Tingnan niyo po, pati pala salot, kung ikaw ay manatili, kaya nga naman nagtataka ako. Nagtatanong yung ating minamahal na kapatiran na sa dako ng uminggan. Dahil medyo kulang tayo ng mga manggagawa, ilan lang nakakasama nila sa pamimigay ng mga leaflets at halos close na ang pamimigay. Kahabagan naman ng malapain, may 15 kaluluwa ang di ay dagdag at nabautismuhan sa ating banal na gawain sa dako po diyan. Alam niyo po, minamahal, hallelujah. Ang sabi ko, hindi ba ninyo alam na kapag ikaw ay Kristiyano na nakatanggap sa ating Panginoon, kasama na natin, tayo na po yung mga kamanggagawa na ng ating Panginoon. Tinanong ko sila, sino nakakaalam nung ipinangaral ang patungkol sa lahat ng mga Kristiyano na nakapaglilingkod na sa ating Panginoon. Sila na kamanggagawa ng ating Panginoon. Pinagtaas ko kanilang kamay, nagtaas sila ng kamay. Alam pala nila, alam pala natin, maminamahal. Dahil sinabi yan ng man of God, sinabi yan ng ating mahal na pastor, darating ang araw, ang buong bansa ng Pilipinas, ang buong bansa ng Pilipinas, kapag makonvert ito na magiging Kristiyano, lahat babautismuhan sa tubig sa pangalan ni Kristo. Hallelujah! Lahat tayo ay magiging manggagawa. Kung ikukumpara mo ang Pilipinas, tuldok lang sa buong mundo. Atin pang pangangaralan ang buong mundo. Katunayan ngayon, 48 countries pa lang ang ating naabot. Ilang kontinent, ilang country, ilang bansa ang pwede pa natin napupuntahan. Yang napakalaking lupain ng China na yan, maminamahal. Mayroong italaga dyan na mga mangangaral. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, wala daw salot na darating sa'yo. Iingatan ka. Natatakot tayo, maminamahal. Magigera na. Dahil grabe ang mga provocation nangyari ngayon dyan sa West Philippine Sea. Amen? Amen? Habang nandito pa ang mga Kristiyano, habang marunong pa tayong magpuri, makapanalangin pa tayo, praise the Lord, ipanalangin natin magkaroon ng kapayapaan at walang giyera, dahil hindi tayo maminamahal pupwede sa giyera, dahil pati ang ating kalayaan, maminamahal, ay masasakal. Hindi tayo makapagpupuri ng maayos, dahil takot na tayo sa mga bomba. Kukontrolin yan ng ating mahal na Panginoon habang may nananalangin pa. Habang nandito ka pa sa kanlungan ng ating mahal na Panginoon, itong 12 na ito na ating binabasa ay makamtan pa natin lahat.
iingatan tayo. At bago magkagera, bago yung katatakutan nila ng Third World War, rapture will takes place para tayo may makapagpahinga na. Kukunin na tayo ng ating mahal na Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pangpito, ang sabi rito, sapagkat siya'y magbibili ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Ngayon, matatakot ka pa? May mga anghel pala. Isang araw, nag-overnight kami sa Novaliches. Sabi natin, beloved Brother Boy Garcia, mga beloved ko preacher, mahal na Panginoon, totoo bang may anghel? Overnight, nag-overnight kami. May narinig siyang pagaspas, maminamahal. Doon sa ating bubong, may narinig siya. Binuksan ang kanyang third eye. Nakita niya, maminamahal, pakpak pa lang ng anghel. Kasing laki na po ng ating bahay-sambahan sa pastoral, sa Villaronit, Ruling Hills. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Isang pakpak lang, maminamahal. Pakpak pa lang. Nakita niya, grabe laki ng anghel. Grabe pala ang anghel. Nagbabantay pala sa atin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Provision yan na ibinigay sa iyo, ibinigay sa atin. Magpatamad-tamad ka na pumuri sa mahal na Panginoon. Pumunta rito sa Miyerkules, Biyernes at Linggo. Magpatamad-tamad tayo sa pagpupuri. Pagising mo sa umaga, pasalamatan mo ang mahal na Panginoon, yung mga anghel sa iyo nagbabantay sa gabi. Hallelujah, maaga kang umaahon patungo sa iyong trabaho, naghahanap buhay ka, iniingatan ka ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Grabing disgrasya ngayon. Tutugunin ng North, tugunin ng South, tugunin ng East, West. Grabe. Mga magkarambula, 5 sasakyan, ang daming patay. At ang pinaka-latest ngayon talaga, imposibleng mangyari. Grabe. Hindi lang Dubai. Pati yung mga kasama na natin dyan sa Middle East, maminamahal, na hindi inuulan, ngayon binabaha na. Ganyan. Wala nang proteksyon ng tao. Sabi nga sa pag-aaral, maminamahal, habang aking nasulyapan, yung tatlong napakalaking dam na ginawa ng China, na nawalan daw ng balanse ang earth dahil sa sobrang hindi na po kinontrol ang tubig. Pinagkaisa na may 3 dam na ginawa para hindi na sila mamumroblema sa kanilang enerhiya dahil source of electricity ang ginawa nilang napakalaking 3 dam. Kaya wala na daw sa tamang ikot ang ating mundo. Ano man ang natuklasan ng mga sinsya, ng mga dalubhasa, maminamahal. Hallelujah. Ikaw ay Kristiyano. Ako ay Kristiyano. Tayo mga mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandito tayo sa katotohanan. Panghawakan natin itong ating natutunan. Panghawakan natin itong ating pinag-aralan. Hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. May provision ang Diyos sa iyo. May provision ang Diyos sa atin. Patnubayan, gabayan, ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Imagine, 10,000 mamamatay sa kanan, 1,000 sa kaliwa. Sa harapan may mga banggaan. Grabing kinatatakutan. Hallelujah! Ang mundong ating ginagalawan. Ngunit ikaw na Kristiyano, nakakatulog kang payapa, katulad ng batang kasisilang lamang. Bakit? Nandyan ka sa kanlungan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Iyong iayapakan ang mga leon at ang ulupong. Ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa. Grabe. No wonder, Sister Maura, maminamahal, Diakonisa, na save dyan sa Tarlac. Nagtatanim ng palay, madaling araw, naglalakad sa kanyang pilapil, doon sa pilapil na kanyang bukirin, mayroon siyang nasipa na kubra, yung pala kinagat na yung kanyang paa. Kinagat na ng ang paa ng kubra. Sumigaw lang siya, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise. Sinipa-sipa niya. Nagulat siya, ang kubra namatay. Nung tininan niya yung kanyang paa, naiwan yung 2 kagat ng kubra sa kanyang paa, hindi bumaon. Ang dugo, maminamahal, na nakita na sa kanyang paa, dugo ng ngipin ng kubra na natanggal sa kubra. Ano lang ginawa? Hallelujah! Praise the Lord!
Hindi ka marunong mag-hallelujah, praise the Lord. Samantalang hallelujah, praise the Lord, mga makapangyarihang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Madiskasya ka na lang. Hallelujah, praise the Lord. Yung ating kapatid, madadaganan na sila. Diyan sa Baguio, pababa. Madadaganan na, may landslide. Anong sinabi natin mga kapatid? Siya lang ang Kristiyano, maminamahal. Hallelujah, tumawag siya sa ating malapit, patawarin mo ako, ingatan mo kami. Pagdidiretso sila, maminamahal, matatabunan sila. Pag-atras sila, may kurinting live. Grabe ang sabi niya, maminamahal. Hallelujah, dumalangin lang ako. Pati yung kanyang mga kaklase na hindi Kristiyano, nag-hallelujah, praise the Lord na rin. Silang lahat, pati yung driver, nag-hallelujah, praise the Lord na. Nung mag-hallelujah, praise the Lord, iniligtas sila. Ang sabi ng ang ating mahal na kapatid, ang kanilang jeep na sinasakyan, standstill, nandoon sa lugar na kanyang kinalagyan. Talagang wala man lang, hallelujah, dumaan, ano-ano pa mang mga slide, mga tubig, iniingatan sila ng ating mahal na Panginoon. See? Kaya, grabe ang probisyon ng mahal na Panginoon na ibibigay sa atin. Saan ka? Kaya mag-isip ka. Hindi lang yan, mahabang buhay. Dito sa huling pangalawa, ang sabi rito, sa 14, 15 at 16, sapagkat kanyang ililagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang nalalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sa kanya. Sa kabagabagan, aking ililigtas siya. At parangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung iisipin mo, maitumbas ba yung kunting paghihirap natin ngayon sa ipinangako ng mahal na Panginoon na provision sa iyo? Amen? Amen? Mayroon ba tayong maigaganti sa ating mahal na Panginoon sa kanyang talagang walang hanggang pagpapasakit doon sa krus ng Kalbaryo? Wala tayong maigaganti sa ating mahal na Panginoon. Grabing mga pagpapalang ito. Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon. John chapter 14 verse 1 up to 3. Mga huling talata. Kindly. Mga huling tatlong talata. Kindly. John chapter 14 verse 1 up to 3. Amen. Dito po sa Aklat ng Juan, ang Kabanatay 14, ang talatay 1 hanggang 3. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat akong pumaroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Amen. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Alam niyo, maminamahal, Diyos ang nangako. 2,000 years, 3,000 years ago, pagkatapos may pako ang malapit sa krus ng Kalbaryo, umakyat siya, iniwanan ng mga apostol, hanggang sa atin ngayon. Ang sabi niya siya, magbabalik na. Dahil kaya pa siya umalis, para ipaghanda tayo ng ating kalalagyan. Tahanan, langit na tahanan, ang langit na punong-puno ng diamante, ang iyong apakan ay ginto. Grabe, maminamahal, bababa, dahil itong mundong ito'y mapupugnaw, magiging impyerno ito. Bababa ang bagong langit, bagong Jerusalem. Yun, dala kasama tayo. Hallelujah at manatili. 1,000 years, purihin ang ating mahal na Panginoon. Pag-ibasa yung aking binasang talata. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Amen. Ganito pong sinasabi, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ng Kristo, upang tumanggap ang bawat isa sa mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Amen. We must all appear in the judgment seat of Christ. May pinaghanda siyang ating tahanan, pero tayo ay harap sa ating mahal na Panginoon. Saan ngayon? Ilulugar ang ating katuwiran. Ang tatay ko, ang nanay ko,
ang kuya ko, ang ate ko, mainit na naglilingkod sa malapitan. Kaya sigurado ko sa langit. Pagdating doon, maminamahal, alam ng Diyos ang iyong mga pinagagawa. Dahil makikita, you must all appear in the judgment seat of Christ. Makikita ngayon, maminamahal ang ating mga pinagagawa. At hindi ka maliligtas ng nanay at tatay mo, kapatid mo, kuya mo, maiinit sa pamilya mo, hindi ka maliligtas. Kinakailangan, sabi ni Pablo, 2:12 ng Pilipos, ipagtrabaho ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig kung gusto mong matiyak ang langit para magmana ka ng buhay na walang hanggan. Kinakailangan ipagtrabaho. Hindi mo ipinagtrabaho yan para ka maligtas, kundi para mapatunayan na karapat-dapat ka na tumanggap ng pagpapala. Nandiyan na yung mga provision ating pinag-aaralan. Ayaw mo pang makumbinsi? Last verse. Ezekiel chapter 14, verses 12 to 14. Ano pang katuwiran mo? Ano pang katuwiran natin? Kindly, itatak sa ating puso, sa ating isipan, itong huling versikulong ito. Kindly, praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Ezekiel, ang kabanatay 14, ang talatay 12 hanggang 14. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, pagka ang isang lupain ay nagkasala laban sa akin ng pagsalangsang at aking iniunat ang aking kamay roon at aking binali ang tungkod ng tinapay niyaon at nagsugo ako ng kagutom doon at aking inhiwalay roon ang tao at hayop, bagaman ang tatlong lalaking ito na si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran, sabi ng Panginoong Diyos. Palampakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon pa po ba tayong ikakatuwiran? Dumating ang salot, ang mga problema, mga suliranin, kung wala ka dito sa kanlungan, wala ka dito sa sinabi ng Psalms 92, verse 1 up to 2, maminamahal. Wala ka rito, nahiwalay ka, nawala ka, nanlamig ka, nanlupaypay ka, nag-backslide ka. Amen. Ang sabi rito, buhay ang Diyos. Si Noe, si Daniel, si Job, ang sabi rito, wala silang maililigtas na kasambahay nila, pati asawa nila. Amen! Ang sabi nila, ang kanila lamang maililigtas ay ang kanilang sarili dahil sa kanilang katuwiran na ginagawa. Kaya hanapin mo ang katuwiran ng ating mahal na Panginoon. Anong katuwiran ng ating mahal na Panginoon? 3 times a week, sumamba ka rito, magtapat ka, mamuhay ka na may kabanalan. Hallelujah! Magdala ka ng mga bunga sa paanan ng ating mahal na Panginoon upang ang iyong mga kasalanang nagawa mapatawad ng ating Diyos. At manatili ka dahil ang mga probisyong ito matatanggap mo lamang kung karapat-dapat ka na. Kung ikaw ay karapat-dapat. Lahat ng mga pinaghimalaan ng ating mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpalang, pinalusog, pinagaling sa kanilang karamdaman, magsabi ng praise the Lord! Kung totoo yan, maminamahal, nang dahil sa ating katuwiran, doon tayo husgahan ng ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Kaya ang kaligtasan ay nasa ating mga kamay. Kaya ang sabi ng ating minamahal, ginagalang na pastor, nakita niyo po, kahit ganyang kalagayan ng ating dearly beloved pastor, nagpatuloy siya. Ipinagtrabaho hanggang ngayon. Hindi lamang nananalangin nung kalusugan at kalakasan niya. Hindi lamang nag-aayuno ang kanyang buong buhay. Tingnan niyo po kung sinong nagtatamasa. Ang kanyang butihing mga anak, mga manugang, nagtatamasa na. Kaming mga nauna na talagang nagtitiis, nagsisikap, nabagampanan ang aming mga tungkulin. Huwag kayong mainggit dahil bago namin dinanas ang mga pagpapalang mayroon kami ngayon. Amin itong pinaghirapan. Talagang grabe ang aming mga pagsasakripisyo bago kami nadala, nagamit sa ganitong kalawak na gawain, pagliligtas ng mga kaluluwa at hanggang ngayon nananatili pa rin. Kaya nga yung ating mga beloved elders, nakakatuwa, at yung mga awit at yung mga manunugtog, nakita nila. Sabi nila, sinong may pasanin? Alas 3 ng madaling araw, mayroon ang kakalansing ng instrumento diyan, may hahawak na sa mikropono para manalangin.
Dahil ang ilan sa inyo ay hindi na makapanalangin, pero mayroong nananalangin sa inyo ng mga manggagawa hanggang ngayon, araw at gabi, bago kayo lulusong sa inyong araw-araw na ginagawa. Protektado kayo ng ating mahal na Panginoon. Iingatan kayo palagi ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag tayong magkulang, huwag tayong magkamali. Itong lugar na ating kinalalagyan, igalang at pahalagahan. Manatili ka hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Tayo po lang tayo tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to our dearest Jesus. Hallelujah. Laging magtiwala sa Panginoon, sa Kanya iasa ang bukas at ngayon. Lagi siyang kasama sa bawat panahon, sa hirap at ginhawa. Siya'y naroon. Pag-aalinlangan sa puso ay taglay. Kahit kaliman, ang takot ay tunay. Sa Kanyang liwanag, tayo'y gabayan at do'y panatag sa Kanyang kamay. Ayon sa ating Panginoon, may bighati sa mundo ngayon. Ngunit tayo'y dahil sa tagumpay niya, tagumpay niya. Laging Magtiwala sa Panginoon, sa Kanya iasa ang bukas at ngayon. Lagi siyang kasama sa bawat panahon, sa hirap at ginhawa. Siya'y naroon. Laging magtiwala sa Panginoon, sa Kanya iasa ang bukas at ngayon. Lagi siyang kasama sa bawat panahon, sa hirap at ginhawa. Siya'y naroon. Pag-aalinlangan sa puso ay taglay. Kahit gagawin man, ang takot ay tunay. Sa Kanyang liwanag, tayo'y gabayan at do'y panatag sa Kanyang kamay. Uwi natin, mahal pa Jesus, maminamahal. Mayroon ba tayong ipagmamalaki sa ating mga sarili sa mahal na Panginoon ngayon? Sa Kanya lamang kahabagan, kaya tayo nakatayo, nananatili. Ang mga probisyon na ito, maminamahal, ay kulang pa para sa iyo. Humingi ka pa kung gusto mo. Ang aking ipinagbibilin sa inyo, huwag kayong humiwalay, manatili kayo. Manatili tayo, magpatuloy tayo.
Wala tayong patutunguhan pang iba, mami naman. Kung nakaramdam ka ng panlalamig, panlulupaypay, nakaramdam kang umaatras ka, umaayaw ka na, isipin mo gaano kainit ang ating ngayong kinalalagyang mundo. Nakakapaso na. Ibang lugar sa atin, maminamahal, yung kanilang mga lupain, lumiliyab na. Pinapakita talaga, oh. Lumiliyab yung lupa sa ilalim ng lupa. Nagpapatunay ng impyerno talaga ang mangyari sa mundong ating ginagalawan. Hindi ka natatakot. Manlalamig ka pa rin, malupaypay ka pa rin, manatili tayo. Pag sumikapan nating manatili, ibalik ang ating unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Manatili kayo. Huwag kayo manlamig, huwag kayo manlupaypay. Ipagtrabaho natin ang ating makaligtasan hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, hanggang sa pagtunog ng trumpeta. Isang tiyak na bagay, maminamahal. Ang makakarinig ay yung nandito lamang tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Hindi mo alam kailan magbabalik ang malapayan, maring sa umaga, madaling araw, sa hating gabi, sa hapon, sa gabi, sa araw. Kaya kung ipinagtrabaho mo yung kaligtasan, tumulad tayo sa mga kapatid natin na hanggang ngayon narito at kasama pa rin natin, dahil alam nila wala na tayong patutunguhan pang iba. Kayang ibigay ang lahat ng mga probisyong ito ng ating mahal na Panginoon sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, ipanatili natin ang ating ningas na paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, tayo dumalangin, dakilat mapagpala namin Diyos, Ama namin sa langit, amin napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ramdam na namin malapain mga paalala sa mundong aming ginagalawan. Hindi na pangkaraniwan ang init na aming nararanasan. Kaya tulungan mong iyong mga anak na narito, nakapakinig pa ng boses na ito, na aming maangkin lamang ang probisyong ito, na aming pangaral, aming napag-aralan, kung kami manatili sa iyong manatili kami dito sa loob ng iyong banal na iglesia. Kaya tulungan mo yung mga anak narito, wala nang makahilagpos, wala nang makawala, panghawakan mong matibay nilang pananampalataya. Tulungan mo sila, mahal na Panginoon, halis sa kanilang mga taglay na mga kahinaan. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na kami ay makapagtrabaho ng aming mga kaligtasan na may takot at panginginig hanggang sa iyong pagbabalik, dahil angkinin namin ang iyong mga pangako. Lahat ng mga probisyong ito, mahal na Panginoon, ay aming inaangkin na aming makamtan. Pawiin mo ang mga panlulupaypay, mga panlalamig. Pawiin mo, hallelujah, kahinaan ng aming mga buhay na hindi namin, hallelujah, mapaglabanan. Tulungan mo kami. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Dagdagan mo ang aming pagtitiis. Tulungan mong aming maramdaman palagi ang iyong Santong Espiritu na siyang magpapalakas sa amin sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved Pastor, Evangelist Wildis Rad Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aming inaangkin ang katugunan namin madalangin. Kau Satanas na demonyo, aming kang wasak tinatalian, ipatoy makanang kamay sa inyong mga ulo, maminamahal. Sa parte ng karamdaman ng kaliwa, banggitin ang sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, hallelujah, 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 COVID-19, pandalamig, panunupaypay, hallelujah, ubos ipon, lagnat, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 pagkahilo, hallelujah, lahat ng mga bato, hallelujah, bato sa abdo, hallelujah, bato, hallelujah, sa mga UTI, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, demons of incurable sicknesses, diseases, doubts and unbelief, kasaut, 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 libang ng kahirapan, kasaut, kasaut, in the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name, in Jesus' name, I'm healed, we're healed, be blessed, be spiritually blessed, in Jesus' name, lubos, hallelujah, pagkabulag, hallelujah, pagkapilay, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, gutir sa pangalan ni Jesus, cast out, in Jesus' name, complete healing and deliverance, I pray, in Jesus' name, amen and amen, hallelujah, iwagayway ang inyong mga kamay, huwag mahiya, maminamahal, iwagayway ang inyong mga kamay, say hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, purihin ang ating Diyos na buhay, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord.
Tumalon tayo na 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. At huwag mag-alinlangan, amen. Magpapasalamat ka, tanggapin ang lahat ng kahilingan mo, amen. Nabasa natin sa banal na aklat na salita ng Diyos, hallelujah. John chapter 15 verse 7, ask what you wish and it shall be done unto you, amen. Lahat ay ating kamtin sa pangalan ni Jesus. Tumalon, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Worthy to be praised forever and ever. Hallelujah, praise the Lord. Sa ating minamahal mga kapatid, kung narito pa, ating mga bisita, atin muna silang patanggapin. Kung nariyan pa po sila, at alam ko na bautismuhan na sila, maminamahal. There are 4 requirements of the gospel sa ating mga beloved visitors. Sa webcast, sa YouTube, 4 na reglamento ng kaligtasan. First po ay pananampalataya. Sabi ng Hebrew, chapter 11, verse 1 and 6, without faith, it is impossible to please God. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pero iyong pinaniwalaan, may pananampalataya ka ng iyong pagkabulag sa katotohanan, mamulat ka sa katotohanan. Amen. Gagawin yan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So kailangan natin ng pananampalataya. Pangalawa, ay kinakailangan natin magsisi. Repentance. Dahil kung walang pagsisisi, hindi tayo karapat-dapat magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan natin ng pagsisisi. Ang sabi ng Acts chapter 2 verse 38, magsisi sa mga kasalanan, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang iyong kasalanan. Yun po yung pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kapag nariyan na ang tatlo na yan, pananampalataya, pagsisisi, at bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ang pang-apat, Diyos na po ang gagawa. Kaya yan ang kailangan natin. Habang nakatayo yung ating mga kapatid, maminamahal, ipikit ang mata, itaas ang inyong 2 kamay. Hallelujah, sumunod kayo sa panalangin aking babanggitin. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Ako'y naniniwala, ako'y sumampalataya. Alam ko, ako'y makasalanan. Kaya narito ako, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, baguhin mo po ako, gawin po tunay na Kristiyano sa gawa't katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ngayon at magpakailanman. Yes, my dear Heavenly Father, ang lahat ng mga tumatanggap sa iyo sa webcast, nanonood sa YouTube at Facebook, aming minamahal na kapatid na narito sa aming crowd, kahabagan mo sila, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Kami silang tunay na Kristiyano sa gawa't katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, tulungan mo silang magbago, iparamdam mo sa kanila ang iyong napakatamis na presensya at pagpalain mo sila sa na kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. At habang tayo po magpatuloy, at we love you so much, but our dear Jesus loves us more and more abundantly. At pagpalain po tayo natin mahal. Huwag mag-absent, ipagpatrabaho ang ating makaligtasan. Ito po, ating beloved Brother Alvin, para sa ating Holy Supper. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen. At habang ipinamamahagi po mga minamahal, amen, ang katas ng ubas at ang tinapay, tayo po'y umawit sa ating pong pinakamamalapit. Patawad po, Panginoon. Patawad po sa lahat ng kasalanan nagawa ko sa iyo. O Kristo, patawad po. Kristo, patawad po. Kristo, patawad po sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Sa gawain kong mapapahirap, sa gawain kong
kasalanang nagawa ko sa'yo. O Kristo, patawad ko. Kristo, patawad ko. Kristo, patawad ko sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Sa puso kong di marunong magmahal, sa puso kong di marunong magpatawad, sa puso kong walang iniisip, kundi may sarili na pagkananaman. Sa puso kong di marunong magbigay, sa puso kong di marunong maawa. Kristo, Kristo, patawad ko. Sa gawain kong mapapalira, sa gawain kong mapagpintan, sa gawain kong mapagkutya, mapanghusga sa aking kapwa, sa gawain kong makasarili, sa gawain kong mapagtiwali. Panginoon, Panginoon, patawad mo. Kristo, Kristo, patawad mo. Purihin po ang ating mga pinakamamahalapay Jesus. Ang layunin po mga minamahal kung bakit tayo nagdaraos ng banal na hapunan minsan sa isang buwan ay upang alalahanin ang ating pong pinakamamahalapay Diyos. Alalahanin ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Yung provision na ating natanggap mga minamahal. Dahil sa sakripisyo ng ating pong pinakamamahalapay Jesus. Yung ating napag-aralan, lahat yan ating nakamtan, mga minamahal. Kahit sabi ng banal na kasulatan, Hebreo 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang ilalagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kananluklukan ng Diyos. Bago natin nakamtan, mga minamahal, ang mga provision, pinako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Grabing hirap ang dinanas ng ating pong pinakamamalapay Jesus. Ibinigay ang kanyang buhay. Sinasabi ng aklat ng Isaiah 53, mga minamahal, 3 hanggang 5. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng pinagkublihan ng kanilang mukha, gaya ng isa sa pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Kaya tayo nagitabagmana ng buhay na walang hanggan. Dahil yan sa pag-ibig sa bawat isa sa atin ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Sino tayo mga minamahal?
tayo upang ibigin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay basahan lamang, mga minamahal. Subalit, lubos na inibig ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Napakalaga, mga minamahal, ng ating pong pagsalo-salo, mga minamahal. Ito po ay banal. Kaya tiyakin natin, mga minamahal, sa ating mga sarili na tayo karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan, mga minamahal. Kung meron tayong mga pagkakasala, mga lihim na kasalanan, humingi tayo ng tawad sa ating dakilang Diyos. Magsumamo tayo, mga minamahal. Meron tayong kagalit, meron tayong kaaway, merong umapi sa atin, mga minamahal. Matuto tayong magpatawad. Matuto rin tayong humingi ng tawad, mga minamahal. Sa mga nabautismuhan na po, sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, pwede na po tayong sumalo. Subalit doon po sa mga baguhan, mga minamahal, na hindi pa handa magpabautismo, hindi pa po kayo pwedeng sumalo, mga minamahal. Subalit, kapag napagdesisyonan nyo na po, mga minamahal, pagkatapos ng gawain ng ating dakilang Diyos, magpabautismo, pwede na po kayo sumalo, mga minamahal. Sinasabi na aklat ng unang Korinto, Kabanata 11, sa talata po, mga minamahal, ay 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon nang di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Mga minamahal, tiyakin po natin, mga minamahal, umingit tayo ng tawad, mga minamahal, upang tayo maging karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan ating dakilang Diyos. At bago tayo magsagawa, mga minamahal, tayo mo yung mga nalangin sa ating dakilang Diyos. Sama-sama po tayo dumulog sa trono ng biyaya. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na magapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Willis Radalmena. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya din sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Pagtsalangsang yung banal na kalooban sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kaming karapat-dapat, sumalo sa iyong banal na hapunan, Malapinoon. Sa pangkalatang dalangin, Pastor Willie Estrada Almeida. In Jesus' mighty name, mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, sa kabanata po ay 11. Sa talata po ay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Isubo po natin sabay-sabay ang tinapay, mga milagro. Hallelujah, hallelujah. Hawakan po natin ang saro. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin po natin ng sabay-sabay, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan
Hallelujah. para sa ating kaligtasan. Hallelujah, Jesus Christ. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa dakilang pagkakataon, mga minamahal. Amen. Pribileyo na patuloy niya pinagkakaloob sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. Atin pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin misa ng pang ating malapay noon. Palagpak na pinagpala sa hapong ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamalapay noon. God bless sa ating beloved elders sa pagkanta po ating pong Holy Supper. Salamat sa ating malapay noon. Ang pinakapataas sa pupuri, pagluluwalhati, pagsamba ay laging para lamang sa ating malapay ng Jesus. Amen. Siyang kapuri-puri mga minamahal at dobleng paghalang po batin sa magandang hapon sa ating beloved evangelist Pastor Will Destrada Almeda at lagi po natin inaalala mo ba turun ng isang aral po minamahal ginagalang na si Pastor Lina C. Almeda sa po mga beloved children sa ating pong minamahal na magagawa sa takong ito sa ating pong minamahal elders sa ating pong kasama isa mo palang hapon na po sa ating lahat at gayon sa inyong mga minamahal kapatiran. Amen. At tayo mga minamahal ay bago dumako sa ating pong mga announcement po mga minamahal ay dito po muna tayo sa pagkakaloob ng ating pong monthly blood offering mga minamahal. Amen. Lahat muna ng nagagalag sa bahaging ito pagkaloob na ating pong monthly blood offering, pumalagpag sa ating malapay noon. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Amen. Mga minamahal, ating po talagang inaalala sa araw na ito mga minamahal na mayroong Diyos na nagmamahal sa ating maminamahal na nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo upang tayo po maminamahal sa araw na ito ay may pag-usapan na kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kapayapaan, pananampalatay, gisalat, kaligtasan at buhay na walang gan. Amen. Dahil tayo po maminamahal ay pinatawad sa ating mga kasalanan dahil sa ating kordero maminamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bilang pagpapakita maminamahal ng ating pong pasasalamat mga minamahal ay siyempre hindi po natin dapat makalimutan ang bahagi ito mga minamahal, ating pong monthly blood offering. Ano ba ang kahalagaan nito mga minamahal? Sa totoo lang mga minamahal, nung araw, sabi rito sa Numbers 28, ang talatay 11, talon sa 15 po mga minamahal, sabi rito, at sa mga pasimulan ng inyong mga buwan ay maghandog kayo ng handog na susunugin sa Panginoon. 2 guyang toro at 1 tupang lalaki, 7 korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. Amen? At sabi rito mga minamahal, at 1 kambing na lalaki na pinakandog sa Panginoon dahil sa kasalanan. Ihandog ito bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa inuming handog niyaon. Mga minamahal, lagi po natin mga minamahal, narinig ito mga minamahal sa tuwing sumasapi ating pong Holy Supper, na noong araw mga minamahal, nang wala pa ang ating Savior, hindi pa nagkatawang tao, ang ating mahal pa Yesu Kristo, kapag nagkasala ang isang bayan, partikular na ang bayang Israel, mga minamahal, ay hindi sila pwede, mga minamahal, na papasok sa dambana ng mahal Panginoon at sila ang manalangin para mapatawad ang kanilang sarili. Mayroong mga minamahal na nakatalaga lamang na manalangin para sa kanila at hindi lang yun. Kinakailangan nilang dalhin ang mga ito bilang handog sa ikapapatawad ng kanilang kasalanan. Itong ating binanggit mga minamahal na tulad ng 2 toro mga minamahal, 7 kordero mga minamahal, at talagang pati kambing mga minamahal, nariyan po mga minamahal. Sa ating panahon mga minamahal, napakapalad natin, amen. Ipikit mo lamang ang iyong mata, itaas ang iyong kamay, manalangin tayo sa pangalan ating mahal Panginoon sa una dalangin ating mahal pastor, pinatatawad na tayo ng ating mahal Panginoon, amen. Nagkakaroon ng katugunan sa ating dalangin, ililigtas tayo ng mahal Panginoon sa tiyang nakapamakan, pinagagaling ating karamdaman, binibigyan tayo ng tunay na kapayapaan, pag-asa, pag-ibig, pananampalataya sa ating mahal Panginoon. At dahil dyan mga minamahal, marapat lamang na ating pasalamatan ng ating mahal Panginoon sa pagkaloob ng ating monthly blood offering na hindi na mga minamahal, gaya noon, na kinakailangan pa nating hanapin ang mga hayop na ito mga minamahal para lang mapatawad na ating kasalanan. Kundi mga minamahal, napakasimple lang,
Tayo mga minamahal, pag nandiyan yung offering cloth mga minamahal, nakangiti ang mga Kristiyano mga minamahal, maghulog mga minamahal, ibigay ang kanilang monthly blood offering mga minamahal, yan ay tanda ng pasasalamat na tayo iligtas ng mga Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, napatawad ating mga kasalanan. Mga minamahal dito sa probinsya, mga minamahal, sa mga anak po mga minamahal, ang isang anak po mga minamahal, natin kasama naglilingkod sa mga Panginoon ay 30 pesos po yan mga minamahal, ang dapat na ipagkaloob sa mga Panginoon. Kapag tatlong mga minamahal, ating anak mga minamahal, i-multiply po natin sa 30 pesos mga minamahal, yan po ay 90 pesos. At tayo naman po mga minamahal na mga magulang, ang ating pong ilaw ng tahanan, ating bilabid natin mga minamahal ay 50 pesos po at another 50 pesos para sa ating mga tatay po mga minamahal. Kaya yan po mga minamahal ay computin natin mga minamahal, bali 100 pesos na po mga minamahal sa mag-asawa po mga minamahal, sa ating mga anak po mga minamahal, 30 pesos ang isang mga minamahal. At yan po mga minamahal, kapag ating inuhulog sa offering cloth mga minamahal, amen, tuwang-tuwa ang Panginoon dahil ang kanyang mga anak mga minamahal, hindi siya nakakalimutan na pasalamatan mga minamahal sa ganitong simpleng paraan mga minamahal. Sa totoo lang, hindi natin masuglitan ang kabutihan ng Panginoon, inialay niya kanyang buhay para sa atin. Subalit, sa oras na tayo magkaloob sumunod mga minamahal, tayo po'y pagpapalain lubos ng ating Panginoon, tuwang-tuwa ang ating Ama sa langit mga minamahal. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Siya po mga minamahal ang magbabalik nito ng million times, trillion times higit pa sa ating pangailangan po mga minamahal. Amen. Kaya ihanda natin mga minamahal yung ating ipagkaloob na ating pong monthly blood offering po mga minamahal. Amen. Inulit po natin 30 pesos sa isang anak po mga minamahal, sa mag-asawa na po ay 100 pesos po, sa 50 pesos po ang isang mga minamahal. At yan mga minamahal ay marapan ating ipagkaloob mga minamahal, katanggap-tanggap sa paningin na ating mahal na Panginoon. Amen. Narito po ating pong beloved Elder Brother Zaldi de Guzman upang tayo po ay panguna sa ating pong panalangin sa ating pagkaloob ng ating pong monthly blood offering mga minamahal. Amen.